Ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa luyang dilaw na napakasikat sa mundo ng kalusugan at itinuturing na isang superfood. Tungkol sa luyang dilaw, hindi ba't napakarami na ninyong naririnig na iba't ibang pahayag kaya't sumasakit na ang ulo ninyo? May nagsasabing dapat itong inumin ng walang laman ang tiyan para mas mahusay ang pagsipsip. Maya-maya may kokontra at sasabihing pinakanakasasama sa tiyan ang pag-inom nito ng walang laman. Mayroon ding nagsasabi na kailangan itong ihalo sa pamintang durog at langis para maging epektibo, pero may iba namang magsasabi na isa iyong kalokohan at pinakamadali ay ihalo na lang sa tubig at inumin. May mga pumupuri rito na para bang ito ay isang milagrosong gamot na kayang lunasan ang lahat ng sakit. Ngunit sa kabilang banda, makakabasa ka naman sa balita ng mga babala tungkol sa isang taong na ospital dahil sa maling paggamit ng luyang dilaw. Ang dami ng impormasyon, magulo at magkakasalungat. Kanino ka maniniwala? Itong maliit na bagay na kulay dilaw, ito ba ay isang anghel o isang demonyo? Ang katawan ng ating mga kaibigang nasa katanghalian at katandaan ay sadyang hindi na kayang basta-basta sumubok ng kung ano-ano. Nais nating magdagdag ng puntos para sa ating kalusugan, ngunit natatakot tayong baka sa isang maling hakbang ay mapahamak pa. Kung meron din kayong mga ganitong alalahanin, ang video na ito ngayon ay isang gabay na sadyang ginawa para sa inyo. Hindi tayo mag-uusap ng mga walang kwentang bagay na alanganin. Isa lang ang gagawin natin. Lahat ng tama at mali tungkol sa luyang dilaw ay ipapaliwanag natin ng malinaw at direkta sa pinakasimpleng at siyentipikong paraan. Pagkatapos panoorin ang video na ito, malalaman ninyo ng tiyak kung ano ang 5 tunay na benepisyo ng luyang dilaw, ang 3 pinakamadalas na maling paraan ng pagkonsumo na nagsasayang lang ng inyong pera at maaring makasama pa sa katawan, at kung anong 5 uri ng tao ang paulit-ulit na binabalaan ng mga doktor na talaga hindi dapat gumamit ng luyang dilaw. Pakiusap, manood po kayo ng may pasensya hanggang sa dulo. Bago tayo magsimula sa ating pangunahing paksa, kung nagmamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification para hindi ninyo mapalampas ang mas marami pang kapaki-pakinabang na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Siglang Ginto, tinatalakay lamang natin ang mga katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamalugod na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Inaanyayahan din namin kayong ibahagi ang inyong mga pananaw at karanasan sa comment section sa ibaba. Tingnan muna natin ang ilang nakakagulat na datos mula sa mga awtoridad na institusyon na tuklasan sa isang survey ng World Health Organization na 3 sa bawat 4 na matatanda sa buong mundo ay mayroong itinatagong di nakikitang kaaway sa kanilang katawan, ang chronic inflammation o pangmatagalang pamamaga. Huwag ninyong maliitin ang salitang ito. Ito ay parang anay sa isang bahay na unti-unting sumisira sa inyong kalusugan araw-araw. Ang rheumatoid depression, sakit sa puso, at maging ang cancer ay may kinalaman lahat sa masamang epekto nito. At ang pinakapuso ng luyang dilaw, ang curcumin, ay kayang pababain ang inflammation index ng katawan. Hindi ito sabi-sabi lang ng albularyo, nakasulat ito sa mga ulat ng internasyonal na pananaliksik. Pati na rin ang tanyag na Harvard University sa Amerika ay naglabas ng ulat na nagsasabing para sa mga kaibigan nating nasa katanghalian at katandaan, kung makakapag-supplement sila ng 500 milligrams ng curcumin araw-araw sa tamang paraan, ang panganib ng pinakakinatatakutang sakit sa puso at mga ugat ay direktang mababawasan ng halos 30% o 28%. Ngunit ang pinakanakakatawa at nakakalungkot ay isang survey dito sa Pilipinas na nagpakitang higit sa kalahati ng mga tao ay inaakala na ang luyang dilaw ay ang karaniwang luya na ginagamit natin sa kusina para pampalasa at pantanggal ng lansa. Napakalaking pagkakamali nito.
Responsibilidad kong sabihin sa inyo na bagamat sila'y magkamag-anak at medyo magkamukha ang kanilang mga aktibong sangkap at nutrisyon, ay may pagkakaibang higit pa sa 10 beses. Sa likod ng mga nakakagulat na numerong ito, anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ang itinatago ng luyang dilaw? Huwag mag-alala, isa-isahin nating tuklasin ang 5 siyentipikong napatunayang benepisyo ng luyang dilaw. Ang unang malaking benepisyo nilalabanan ang pamamaga nagbibigay ng pampadulas sa mga kasukasuan at naglilinis ng buong katawan. Ano ba ang pinakakinatatakutan ng mga tao kapag tumatanda na? Hindi iba, kundi ang nakakainis na pananakit. Sa umaga, pagising, naninigas ang tuhod na parang kinakalawang at kailangan munang dahan-dahang igalaw bago makatayo. Kapag maulap o umuulan, ang sakit sa likod at baywang ay kasing tumpak ng weather forecast. Ang mga balikat at pulso ay paminsan-minsan ding nagrereklamo. Ang tunay na salarin sa likod nito ay ang tinatawag nating chronic inflammation. Isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang maselang bahay na gawa sa kahoy at ang pamamaga ay parang isang salarin sa loob ng bahay na may hawak na lighter, laging gustong magsindi ng apoy dito at doon. Kapag ito'y na-activate ang bahay na ito na siyang katawan natin ay nagsisimulang umusok at mag-apoy kung saan-saan. Rayuma, pananakit ng kalamnan, mga problema sa balat. Lahat ng ito ay magsisilabasan. At ang curcumin sa luyang dilaw ay isang dekalibreng bombero at may kasama pang GPS. Tiyak nitong mahahanap ang salarin, aagawin ng lighter nito at patatahimikin para hindi na makapanggulo. Isang napakahigpit na clinical trial ang nagpatunay na ang isang grupo ng mga pasyenteng matagal nang pinahihirapan ng rayuma ay patuloy na uminom ng luyang dilaw. Supplement sa loob ng 8 linggo ang kanilang pananakit ay karaniwang nabawasan ng kalahati o 50%. Isipin ninyo ang mga kaibigan nating matatanda na hindi makatulog at hindi makalakad dahil sa matagal ng pananakit ng kasukasuan. Kung magkakaroon sila ng ganitong pagbuti, hindi ba't nangangahulugan itong maari na silang muling mamasyal sa parke, madaling buhatin ang kanilang mga apo at mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Ito ay talagang isang tagapagligtas at super lubricant para sa mga kasukasuan. Ang ikalawang malaking benepisyo, pinipigilan ang cancer. Ang salitang cancer ay ang pinakamabigat at pinakaayaw marinig ng lahat. Ang mga selula ng cancer ay nakakatakot at mahirap kalabanin dahil para silang isang grupo ng mga tulisan na walang kontrol na baliw na nagpaparami at kumakalat, inaagaw ang teritoryo at nutrisyon ng mga normal na selula. At para sila'y makakalat, kailangan muna nilang magtayo ng maraming bagong daluyan ng dugo para magdala ng supply at bala sa kanilang sarili. Kung walang supply ng nutrisyon, ang mga selula ng kanser ay parang buhangin na hindi makakagawa ng malaking alon. Dito ang curcumin ay gumaganap bilang isang napakatalinong karakter, isang dalubhasa sa pagsabotahe. Partikular nitong pinipigilan ang pagtubo ng mga bagong daluyan ng dugo na nagtatangkang mag-supply sa mga selula ng kanser. Ito ay katumbas ng direktang paglalagay ng mga harang sa kalsada at pagpapasabog ng mga tulay sa linya ng supply ng mga selula ng kanser. Sa tingin ninyo ang isang hukbo na naputulan ng supply, makakalaban pa ba? Gayun din ang mga selula ng kanser na naputulan ng nutrisyon ay mahihirapang magparami ng walang kontrol at hindi na makapaghahari-harian. Maraming siyentipikong pag-aaral ang paulit-ulit na nagpapatunay na ang regular na pag-inom ng curcumin supplement ay may tunay na benepisyo sa pag-iwas sa ilang uri ng kanser na laganap sa ating bansa tulad ng kanser sa suso at kanser sa bituka. Siyempre dapat nating malinaw na maunawaan na ito ay pangunahing ginagamit para sa pag-iwas, para magtayo ng isang matibay na pader na pananggalang para sa ating malulusog na selula. Hindi ito nangangahulugan na maaari nitong palitan ang regular na radiation therapy o chemotherapy para gamutin ang kanser. Ang puntong ito ay hindi dapat malito. Ang ikatlong malaking benepisyo, pinoprotektahan ang utak at pinapanatiling malinaw ang memorya.
Habang tumatanda, maraming kaibigan nating senior citizen ang nagsisimulang magkaroon ng ganitong problema. Kabibitiw lang ng susi, isang iglap lang, ay nakalimutan na kung saan inilagay. Nasa dulo na ng dila ang sasabihin pero hindi maalala kung anong salita iyon. Pumasok sa isang silid pero nakalimutan kung ano ang gagawin doon. Ito ay senyales na tumatanda na ang ating utak. Lahat tayo ay natatakot na baka isang araw ay tuluyan na tayong maging ulyanin o ang tinatawag sa medisina na Alzheimer's disease. Natuklasan ng mga siyentipiko na kapag masyadong maraming basura na tinatawag na beta-amyloid protein ang naipon sa ating utak, unti-unti itong bumubuo ng malagkit na mga plaka na bumabara at pumupulupot sa ating mga nerve cells na naghahatid ng impormasyon na nagiging sanhi ng hindi nila paggana ng maayos. Ito ay parang mga tubo ng tubig sa bahay na ginamit sa loob ng ilang dekada kung saan ang loob ay napuno na ng makapal na kalawang kaya't ang daloy ng tubig ay humihina hanggang sa tuluyang mabara. Ang resulta ay matinding pagbaba ng memorya at problema sa pag-iisip. Sa puntong ito, ang curcumin ay nagiging isang masipag na tagalinis ng utak. Mayroon itong espesyal na kakayahan na tumagos sa proteksyon ng ating utak, pumasok sa kaibuturan nito at tumulong na kilalanin at alisin ang mga mapaminsalang basura at plaka na ito na nagiging sanhi upang maging maayos muli ang koneksyon sa pagitan ng mga nerve cells. Sa gayon napapabagal o napipigilan ang pag-usad ng pagiging ulyanin. Hindi ba't ito ay pagprotekta sa ating pinakamahalagang kalusugan ng utak, pagbabantay sa ating mga mahalagang alaala upang kahit sa pagtanda ay malinaw pa rin ang ating pag-iisip habang nakikipagkwentuhan sa pamilya at mga kaibigan. Ang ikaapat na malaking benepisyo tumutulong sa pagpapababa ng asukal sa dugo, isang malakas na bagong kakampi para sa mga kaibigang may diabetes. Para sa mga kaibigang may problema sa asukal sa dugo, ang araw-araw na buhay ay parang paglalakad sa alambre. Kapag kumain ng marami, takot na tumaas ang asukal sa dugo. Kapag kumain ng kaunti, takot namang bumaba ito. Ito ay isang mahirap at matagalang laban. At ang curcumin ay maaaring maging isang malakas na kakampi ninyo sa laban na ito. Napaka-epektibo nitong pinapataas ang pagiging sensitibo ng ating mga selula sa insulin. Hayaan ninyong magbigay ako ng isang halimbawa para maintindihan ninyo. Ang bilyon-bilyong selula sa ating katawan ay parang maliliit na silid na may kandado. Ang asukal sa dugo ay ang mga energy packet sa labas ng bahay at ang insulin ang tanging susi para buksan ang mga kandadong ito. Sa kaso ng diabetes, ang butas ng kandado ay madalas kinakalawang at hindi na gumagana ng maayos. Kahit ipasok ang susi, hindi mabuksan ang pinto na nagre-resulta sa pagtambak ng maraming energy packet asukal sa labas ng pinto sa mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng mataas na asukal sa dugo. Ang papel ng curcumin ay parang isang epektibong pampakintab at pampadulas. Tinutulungan nitong linisin at ayusin ang kinakalawang na butas ng kandado upang ang susing ito na insulin ay muling mabuksan ang pinto at payagan ang asukal na pumasok ng maayos sa mga selula para magamit ng ating katawan. Isang pag-aaral ang malinaw na nagpakita na ang mga pasyenteng nasa pre-diabetes stage matapos mag-supplement ng curcumin ay bumaba ang kanilang fasting blood sugar ng average na 20%. Ito ay walang dudang isang natural banayad at ligtas na paraan ng pagtulong. Ngunit mga kaibigan, kailangan kong ipaalala sa inyo, ang curcumin ay isang katulong na kakampi lamang at hindi kailanman maaaring pumalit sa inyong gamot sa diabetes. Hindi ito ang pangunahing puwersa. Kung gusto ninyong subukan, kailangan munang kumonsulta sa inyong doktor at makuha ang kanilang pahintulot. Ang ikalimang malaking benepisyo, nilalabanan ang depresyon at ibinabalik ang magandang pakiramdam. Maraming mga kaibigang senior citizen pagkatapos magretiro, biglang bumagal ang takbo ng buhay at minsan ay nakakaramdam ng walang ganang gumawa ng kahit ano malungkot at minsan ay may hindi maipaliwanag na pagkainis at depresyon. Ang curcumin ay maaari ring magbigay liwanag sa aspetong ito na gumaganap bilang isang spiritual masseuse.
Malaki ang naitutulong nito sa paggawa ng isang substance sa ating utak na tinatawag na Brain-Derived Neurotrophic Factor BDNF. Mukhang teknikal ang pangalan nito pero maaari ninyo itong isipin bilang isang dekalidad na pampalusog o pataba ng kaligayahan para sa utak. Ang patabang ito ay nag-aalaga sa ating mga nerve cells. Ginagawa silang mas malusog at mas malakas at pinapalakas ang koneksyon at pag-aayos sa pagitan ng mga neuron. May mga pag-aaral pa nga na nagulat sa pagtuklas na ang epekto ng curcumin sa paglaban sa depresyon ay hindi nalalayo sa ilang karaniwang gamot para sa depresyon. Para sa mga ayaw umasa sa gamot sa mahabang panahon o nag-aalala sa mga side effect nito at naghahanap ng natural at banayad na paraan para mapasaya muli ang kanilang kalooban. Ito ay isang napakagandang balita. Ito ay parang isang mainit na sinag ng araw na tumutulong sa atin na palayasin ang kadiliman sa ating puso. Nang marinig ito, hindi ba't pakiramdam ninyo ay parang isang regalo mula sa langit ang luyang dilaw, isang mandirigmang kaya ang lahat at gusto ninyong pumunta agad sa botika o online para bumili ng 2 malalaking bote, mga kaibigan, dahan-dahan muna. Bagamat maraming benepisyo ang luyang dilaw, kung mali ang paraan ng pag-inom, masasayang lang ang lahat at baka ang mabuting intensyon ay maging masama pa at makasama sa katawan. Ang 3 sumusunod na pinakalaganap at pinakanakapipinsalang maling akala ay dapat ninyong tandaan. Ang 3 malalang maling akala tungkol sa luyang dilaw, maling akala. 1, ang luyang dilaw powder ay direktang hinahalo sa kumukulong tubig at iniinom. Mali, pagsasayang lang ito ng pera. Maraming tao para makatipid sa oras o dahil sa paniniwala sa mga hindi profesional na payo ay kumukuha ng 1 kutsarang luyang dilaw powder, hinahalo sa kumukulong tubig at iniinom. Iniisip na sa ganitong paraan ay masisipsip lahat ng nutrisyon. Ngayon, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang malupit na katotohanan. Sa ganitong paraan ng pag-inom, wala pang 1% ng curcumin ang nasisipsip ng inyong katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Para kang bumili ng isang tumpok ng bagay na sinasabing ginto, pero nang suriin 99% pala ay tanso at 1% lang ang tunay na ginto. Hindi ba't lugi? Hindi ba't nagbabayad ka lang para sa kamangmangan at nagsasayang ng pera? Kung gayon, ano ang dapat gawin? Ang sikreto ay napakasimple, parang isang magic trick. Kailangan lang magdagdag ng 2 bagay na mayroon tayo sa kusina, 1 kurot ng pamintang durog at ilang patak ng mantika. Ang paminta ay may isang mahiwagang sangkap na tinatawag na piperin. Ito ay parang isang makapangyarihang bodyguard na pansamantalang pinapamanhid ang atay natin na responsable sa pagtunaw ng curcumin, kaya't napipigilan ng atay na mabilis itong i-metabolize na nagpapahintulot sa curcumin na manatili ng mas matagal sa katawan para magtrabaho. At ang curcumin mismo ay fat soluble, ibig sabihin hindi ito natutunaw sa tubig ngunit gustong-gusto nitong makipagkaibigan sa langis. Ang pagdaragdag ng kaunting langis tulad ng olive oil, flaxseed oil o langis ng niyog ay tumutulong dito na mas matunaw na parang sumakay sa isang mabilis na bangka para madaling masipsip ng ating small intestine. Kaya tandaan, ang tamang paraan ay ihalo ang luyang dilaw powder sa 1 kurot ng pamintang durog at ilang patak ng langis sa maligamgam na tubig gatas o sa inyong pagkain. Ang absorption rate ay maaaring tumaas ng ilang beses o kahit 10 beses pa. Maling akala -2, mas epektibo kapag ininom ng walang laman ang tiyan. Napakalaking pagkakamali. Nakakasama ito sa tiyan. Maraming tao ang may malalim na nakaugaliang paniniwala na ang mga supplement ay dapat inumin ng walang laman ang tiyan para mas direkta at kumpleto ang pagsipsip. Maaring tama ang konseptong ito para sa maraming bagay, ngunit para sa luyang dilaw, ito ay isang malaking pagkakamali. Ang luyang dilaw mismo ay may kaunting epekto ng pangangati sa ating tiyan, lalo na para sa mga kaibigan nating nasa katanghalian at katandaan na mas sensitibo ang tiyan. Kung iinumin mo ito
nang walang laman ang tiyan. Para mo na ring direktang kinuskos ang iyong maselang sapin ng tiyan. Ang sakit ng tiyan, pagduduwal, pangangasim at heartburn ay tiyak na mararamdaman. Bukod pa rito, kapag walang laman ang tiyan, mas marami ang acid na inilalabas nito na lalo pang sisira sa isang bahagi ng curcumin na lalong magpapababa sa napakaliit ng absorption rate. Lugi ka sa lahat ng anggulo. Ang tamang paraan ay inumin ito kalahating oras hanggang 1 oras pagkatapos kumain. Bakit? Dahil pagkatapos kumain, meron tayong pagkain sa tiyan na nagsisilbing buffer na perpektong nagpoprotekta sa sapin ng tiyan mula sa pangangati. At ang mas kamangha-mangha, natuklasan sa mga pag-aaral na kapag ininom ito pagkatapos kumain ng iba't ibang digestive enzymes at apdo sa ating bituka, ay na-activate na tumutulong sa curcumin na makamit ang pinakamataas na pagsipsip. Ang absorption rate ay maaring tumaas ng hanggang 2,000% o 20 beses. Ang pagkakaiba ay parang pag-itan ng pagtulak ng kariton at pagsakay sa raket napakalaki. Kaya't pakiusap, itatak ninyo sa inyong isipan ang mga salitang ito dapat inumin pagkatapos kumain. Maling akala. 3. Ang luyang dilaw ay natural na pagkain, kaya lahat ay pwedeng uminom. Mali. Pinaglalaruan mo ang iyong kalusugan. Ito ang pinakapanganib sa lahat ng maling akala. Maraming tao ang nag-iisip, hindi ba't halaman lang na giniling ang luyang dilaw? Purong natural, tiyak na mas ligtas kaysa sa mga kemikal na tableta. Kaya siguradong lahat ay pwedeng uminom nito. Mali, napakalaking pagkakamali. Ang 5 uri ng tao sa ibaba ay talagang hindi dapat gumamit ng luyang dilaw. Dapat ninyong tingnan ito ng may kaseryosohan na para bang sinusuri ninyo ang resulta ng inyong medical check-up. Unang uri, mga buntis at kababaihang nagpapasuso. Ang luyang dilaw ay may epekto sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at maaring magdulot ng paghilab ng matris. Para sa mga ina sa maagang yugto ng pagbubuntis, maaari nitong itaas ang panganib ng pagkalaglag. Para sa mga nasa huling yugto, maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang paghilab. Para sa kalusugan at kaligtasan ng susunod na henerasyon, mangyaring iwasan ito ng lubusan habang buntis at nagpapasuso. Ikalawang uri, mga kaibigang, may gallstones o sakit sa apdo. Ang luyang dilaw ay malakas na nagpapasigla sa paglabas ng apdo. Kung mayroon kang bato sa iyong apdo, ang biglaang paglabas ng apdo ay maaaring maging sanhi ng matinding paghilab ng apdo na magtutulak sa bato papunta sa makitid na bile duct at magbara na magdudulot ng matinding sakit. Sinasabing mas masakit pa ito kaysa sa panganganak. Kaya't ang mga kaibigang may problema sa apdo, huwag sumubok. Ikatlong uri, mga taong umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo. Antiplatelets, tulad ng aspirin o warfarin. Ang luyang dilaw mismo ay may malakas na epekto sa pagpapalabnaw ng dugo. Kung isasabay mo ito sa mga gamot na ito, ang epekto ay madodoble na magpapataas ng panganib ng pagdurugo. Maaring isang simpleng pagkabunggo lang ay magdulot na ng malaking pasa o ang pagsisipilyo ay maging sanhi ng hindi tumitigil na pagdurugo at may panganib pa ng panloob na pagdurugo. Kung mayroon kang nakatakdang operasyon, dapat itigil ang pag-inom ng luyang dilaw kahit 2 linggo bago ang operasyon. Ika-4 na uri, mga kaibigang may malubhang sakit sa tiyan at bituka tulad ng na-diagnose na may gastric ulcer, peptic ulcer o malalang acid reflux. Ang epekto ng luyang dilaw ay parang paglalagay ng asin sa sugat para sa mga may sira o pamamaga na sa sapin ng tiyan at bituka. Palalalain nito ang inyong sakit at discomfort. Ika-5 uri, mga taong alam na may allergy sa luyang dilaw o luya, bagamat bihira mayroon ito. Kung pagkatapos kumain ng luyang dilaw o mga katulad na pagkain ay nakaranas ka ng pangangati ng balat pamumula, pamamaga ng labi o hirap sa paghinga, iyon ay isang allergic reaction. Dapat itong itigil agad at iwasan na sa hinaharap.
Sige mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa lahat ng sikreto tungkol sa luyang dilaw. Medyo marami ang impormasyon kaya't maglaan tayo ng 1 minuto para sa mabilis na pagbabalik-aral. Una, nalaman natin ang 5 kahangahangang benepisyo ng maraming gamit na luyang dilaw. Ito ay super lubricant. Para sa ating mga kasukasuan, isang pananggalang laban sa kanser. Isang tagalinis ng utak para sa ating memorya. Isang maaasahang katulong sa pagpapatatag ng asukal sa dugo at isang mainit na munting araw na nagpapasaya ng ating kalooban. Ikalawa, sinira natin ang 3 pinakanakapipinsalang maling akala tungkol sa luyang dilaw. Hindi ito dapat ihalo lang sa tubig dahil sayang sa pera. Kailangan itong may kasamang paminta at langis. Hindi ito dapat inumin nang walang laman ang tiyan. Dahil makakasama ito, kailangan itong inumin pagkatapos kumain. At hindi ito dapat ituring na ordinaryong pagkain na para sa lahat. Ikatlo, at pinakamahalaga para sa kaligtasan, ang 5 grupo ng tao na talagang bawal sa luyang dilaw: mga buntis, mga may gallstones, mga umiinom ng pampalabnaw ng dugo, mga may malubhang sakit sa tiyan, at mga may allergy dito. Kayong 5 grupo, mangyaring pigilan ang sarili at paalalahanan ang inyong pamilya na iwasan ito para sa kalusugan. At may 3 napakahalagang paalala, lalo na para sa ating mga senior citizen. Una, lahat ng bagay ay dapat dahan-dahan. Ang kaligtasan ay laging una. Kung matapos ang pagsusuri ay hindi kayo kabilang sa 5 ipinagbabawal na grupo at gusto ninyong subukan ang benepisyo ng luyang dilaw, huwag agad uminom ng marami. Iminumungkahi kong magsimula sa 1,000 porto ng inirekomendang dosis o mas kaunti pa sa loob ng 1 linggo. Damhin mabuti ang reaksyon ng inyong katawan. Kung walang masamang epekto, dahan-dahang dagdagan ang dosis linggo-linggo. Ikalawa, ang salita ng doktor ang pinakamahalaga bago kayo magpasya na uminom ng anumang supplement sa mahabang panahon, lalo na tulad ng luyang dilaw na may malinaw na epekto. Masidhi kong inirekomenda na kumonsulta muna kayo sa inyong doktor tulad ni Dr. Andres Tan o isang profesional na nutritionist. Lalo na kung mayroon kayong mga sakit tulad ng alta presyon, diabetes, o sakit sa puso, o umiinom ng maraming gamot, kailangan ninyong hayaan ang isang profesional na suriin kung ito ay magkakaroon ng masamang interaksyon sa inyong mga gamot. Kapag pupunta sa doktor, dalhin ang bote ng produktong luyang dilaw na plano ninyong bilhin para makita niya ang mga sangkap at dosis at makapagbigay ng tamang payo. Ikatlo, dapat tama ang pananaw. Ang supplement ay hindi kailanman katumbas ng gamot na nakapagliligtas ng buhay. Ang luyang dilaw ay mabuti, ngunit ito ay isang katulong lamang sa ating paglalakbay tungo sa kalusugan. Hindi nito maaaring palitan ang malusog na pagkain, regular na ehersisyo at mga gamot na inireseta ng doktor. Huwag umasa na sa pag-inom lang ng ilang kapsula ay gagaling na ang lahat ng sakit. Ituring natin ang kalusugan bilang isang upuan na may 4 na paatamang pagkain, sapat na ehersisyo, positibong pananaw at kinakailangang medikal na atensyon. Ang supplement ay sa pinakamabuti, isang unan lamang sa upuang ito para maging mas komportable, ngunit hindi nito mapapalitan ang alinman sa mga paa. Ang ating kalusugan, ang ating pinakamahalagang yaman sa ating pagtanda. Anumang ipinapasok natin sa ating bibig ay karapat-dapat sa ating pinakamaingat na pagsusuri. Sana ay nakatulong sa inyo ang ibinahagi ko ngayon. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan na maaring bulag na sumusunod sa uso para lahat tayo ay maging malusog at maiwasan ang maling landas at magkaroon ng dekalidad na buhay sa pagtanda. Hanggang sa susunod na video.